Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Reports Afternoon. Dalawang babae biktima ng pamamaril ngayong hapon sa araw ng Miyerkules sa lungsod ng Cotabato. Bandera Headlines. Lalaki patay on the spot sa panibagong kaso ng pamamaril sa Maguindanao del Sur ngayong araw ng Miyerkules. Bandera Headlines. Sa bayan ng Kapalawan, SJ Barm, isang senior citizen, patay sa pamamaril gabi nitong araw ng Martes. Bandera Headlines. Construction worker kulong matapos makuhanan ng droga at bala sa ikinasang search warrant operation sa bayan ng North Cotabato. Bandera Headlines. Militar, binigyang linaw ang presensya ng US military sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao del Sur. Bandera Headlines. Low pressure area na mataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa hilagang kanluran ng Pag-asa, Palawan. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang gabi mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules, ika-12 sa buwan ng Pebrero 2025. Napapanood sa inyo mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable at napapakinggan sa dial ng inyong mga radyo sa 105.3 DXJN FM at napapanood live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heberola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. Dalawang babae biktima ng panibagong kaso ng pamamaril ngayong araw ng Miyerkules. Naganap ang nasabing insidente sa Barangay Poblasyon 5, lungsod ng Cotabato. Ayon sa inisyal na impormasyon, sakay ang dalawang biktima ng isang NMAX na motorsiklo na may plakang 732 MRV. Sa report mula sa kapulisan, kinilala ang biktima na sina Almira Hamza Usman, 27 taong gulang, na residente ng Bagwa 2, lungsod ng Cotabato, na siyang dead on arrival sa pagamutan. Habang kinilala naman ang isang kasamahan nito na sugatan na si Jane Ersando Palileo, na residente ng Barangay Rosario Heights 12, lungsod ng Cotabato. Lumalabas sa investigasyon na sakay ang dalawang biktima ng nabanggit na motor at di umano'y pinagbabaril ng dalawang kalalakihan na nakabuntot sa mga ito. Nasa pinangyarihan na ng insidente ang PNP SOCO team upang imbestigahan ang nangyaring insidente at upang matukoy ang suspect at ang motibo sa krimen. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, Ministry of Interior and Local Government BARM naglabas ng opisyal na legal opinion
kaugnay sa Veto Ordinance number 5180 series of 2024 ng Sangguniang Panglungsod na karagdagang pondo na nagkakahalaga ng 49,607,671. Ayon sa ministeryo, ang naging hakbang ng Sangguniang Panglungsod ay hindi naaayon sa batas. Batay sa Bangsamoro Autonomy Act No. 49 o mas kilala bilang Bangsamoro Local Governance Code of 2023, nakasaad na kinakailangang personal na ipagbigay alam sa mga bawat miyembro ng konseho ang agenda ng special session 24 o 24 oras lamang bago ito isagawa na hindi umano nagawa o nasunod sa isinagawang sesyon. Binigyang punto rin ng ministeryo na hindi maaaring isama ang boto ng presiding officer o ni Cotabato City Vice Mayor Butch Abu upang makamit ang 2/3 o 10 boto na kinakailangan para sa override. Batay sa Section 57 at Section 62 ng Bangsamoro Local Governance Code, dahil isinama ang boto ni Vice Mayor Abu, itinuturing na labag sa batas ang override ng veto ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw. Sa kabuuan, iginiit ng MILG na walang bisa ang ginawang override ng ika-17 Sangguniang Panglungsod dahil hindi ito alinsunod sa mga panuntunan ng Bangsamoro Local Governance Code. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, nilinaw ng 6th Infantry Campilan Division na hindi dapat mangamba ang publiko sa presensya ng US military sa bayan ng Abatuan, Maguindanao del Sur. Nito mga nakalipas na araw, nagkalat ang mga litratong ito kasama ng mga residente ang mga US military forces kung saan iba't ibang impormasyon at konklusyon ang inihayag ng ilan sa social media na batay sa kinakaalarma at pangamba ng ilan. Sinabi ng tagapagsalita ng 6th Infantry Campilan Division na si Lieutenant Colonel Roden Orbon sa panayam ng Bandera News TV Cotabato, nagsasagawa lamang ng retrieval operation ang mga US military forces sa lugar noong linggo nang magkaroon ng insidente ng pagbagsak ng aircraft sa barangay Malatimon, Abatuan, Maguindanao del Sur. Nakasama rin umano ng mga US military sa naturang operasyon ang mga tauhan ng Infantry Battalion at ng Abatuan MDRRMO. Nilinaw rin ito na walang katotohanan, na walang koordinasyon at hindi nakipag-ugnayan ng US military forces na sila ay magsasagawa ng retrieval operation. Samantala, inihayag naman ni Orbon na ang coordination ng Philippine at US Army at sa surveillance sa intelligence mission na ito sa nasabing lugar ay hindi na umano saklaw ng 6th Infantry Campilan Division. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, lalaki patay on the spot ng pagbabarilin sa barangay Libutan, Mamasapan ng Maguindanao del Sur ngayong araw ng Miyerkules. Nangyari ang pamamaril pasado alas 11 ng umaga. Base sa mga impormasyon, sa mga oras na ito ay nagkakaroon na ng sagupaan sa nasabing barangay matapos gumanti ang pamilya ng napaslang. Kaanak umano ng ilang MILF commanders ang nasawing biktima kaya't nawis sa bakbakan ang insidente. Dahil sa tensyon, mahigit 300 pamilya mula sa barangay Liab at Libutan ang lumikas. Patuloy naman ang negosasyon at pagtitiyak ng seguridad ng LGU, PNP at ng kasundaluhan upang mapahupa ang gulo at wala namang naiulat at wala pang maiulat na nasaktan sa labanan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, balitang may kinalaman pa rin sa pamamaril. Dead on the spot ang isang senior citizen matapos pagbabarilin sa loob mismo ng kanyang munting tindahan sa sitio Pantaren, boundary ng barangay Kilabayaw at barangay ng Bayan ng Kapalawan sa Special Geographic Area ng BARMM. Alas 7:30 ng gabi nitong araw ng Martes.
Kinilala sa report ang biktima na si Cady Giamalo, ang isang senior citizen na residente ng nasabing lugar. Ayon sa kaanak ng biktima, sinasabing nagbabantay ito ng kanyang tindahan na may nagkunwaring bibili at pinagbabaril ang biktima at sabay bumunot ng baril ang suspect at walang habas na pinagbabaril ang kawawang senior citizen dahilan upang magtamo ito ng maraming tama ng bala sa katawan buhat ng kalibre 45 pistola. Sa ngayon ay nasa kanilang tahanan na ang bangkay at nailibing na at inaasahang agad ding ihatid sa kanyang huling hantungan. Dagdag pa sa report, posibleng rido ang dahilan ng pagpaslang sa naturang matanda dahil una nang nagkaalitan ang mga ito. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, isang construction worker kulong matapos makuhanan ng droga at bala sa ikinasang search warrant operation sa bayan ng Macbeth North, Cotabato. Ayon kay Police Major Abdul Salam Mamalinta Jr., ang hepe ng Macbeth Municipal Police Station, na kumpiska sa kanilang ikinasang search warrant ang mga ebidensya at nakumpiska kay alias Jonathan, 36 na taong gulang, isang construction worker na residente ng nasabing lugar, ang 3 sachet na pinaniniwalaang naglalaman ng iligal na droga at 5 bala ng 9mm pistol. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng otoridad ng suspect para sa karampatang disposisyon. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitang may kinalaman pa rin sa bawal na gamot. Binatilyo arestado matapos makuhanan ng marijuana sa ikinasang search warrant sa barangay Batasan, Bacilala, Cotabato nito lamang ika-11 sa buwan ng Pebrero. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Rolly Casimiro Oranza, ang hepe ng Bacilala Municipal Police Station, ang suspect na si alias Kin, 23 taong gulang, binata at residente ng nasabing lugar. Bandang 1:40 ng madaling araw umano nang nakumpiska sa suspect ang nasa 32 gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana na may tinatayang halaga na aabot sa 2,500 pesos. Kaugnay rito, mahaharap ang suspect sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga. Bandera Reports Afternoon Edition. Para naman sa ating ulat panahon, binabantayan ngayon ng Pag-asa ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa may layong 260 km kanluran, hilagang kanluran ng Pag-asa Island, Kalayaan at ng Palawan. Ayon sa Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa nito na maging bagyo pero magdadala naman ng kaulapan at magdudulot ng mga pag-ulan lalo na sa bahagi ng Sur, Palawan ang trough ng nasabing LPA. Samantalang Northeast Monsoon o Amihan at Shearline at Easterlies naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Miyerkules, ika-12 sa buwan ng Pebrero 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako yung tagapagbalita sa Bino Heberola, nag-uulat para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines. Basta balita, ibandera mo. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang